pag-usapan natin itong ginawa ng Akbayan. Tingnan nyo ha, nakapost to mismo, hindi ko lang alam kung, kasi ang pangalan ng Facebook page na yon is Akbayan. So hindi po natin alam kung legit page nila. Pero sila naman ito eh. Tingnan nyo ginawa. Tapang no, tapang. Tamsak. Yung bata na may bag, tingnan nyo. Ayaw niya, parang magta-thumbs tuloy. Thumbs-up parang ano. Thumbs down. Magta-thumbs down ba ako? Wala pa. Ayun, nung dumating na yung ano, ayaw niya magbukang tanga, parang nahihiya pa siya sa ginagawa niya. Nahihiya siya, hindi niya nung dumating na yung, padating na yung security, alam niya, andun na yung camera. Thumbs down na tayo. Ayan. Sa pagkaalam ko, ay Ayan nga. dito o kanilang sektor. Ayan yung Akbayan. Naman, ngayon, Yan. ay naging tagabantay na lamang sila nang humihiyaw na dambuhalang sa... So ano yun? So ano yun? Anong palabas yan, Akbayan? Lagyan natin dito ha. Ano ba yun? Yan. Di ba Aquino to? Di ba ito yung pamangkin ni apo ito ni Cory Aquino, ni Ninoy Aquino, kundi ako nagkakamali at ito'y pamangkin ni Noynoy. Ano, komunista ba kayo? Hindi, ako yung nagtatanong lang ha. Wala tayong pinagbibig. Baka sabihin, red tag. Komunista ba kayo, mga Aquino? Hindi, tanong lang po yan, tanong lang. Pero you think this is big? Tingin mo may na-impluwensya ka? Anong nagawa niyan? Ako siguro, kahit ako yellow pink, hindi, kahit ako dilawan, pagtatawanan ko to. Kaya hindi ako masyadong pabor dun sa mga parali-rally na hindi effective. Yung hindi nagbubukas ng puso ng taong bayan. I'm not saying na yung mga parali-rally ay hindi maganda or hindi epektibo. Pero may timing po dyan. Tingnan nyo, this shows lang yung karakter nyo. This shows kung paano kayo pinalaki ng magulang ninyo. Totoo to. Reflection to ng magulang ninyo. Anong karakter nyo? Anong strength nyo inside? Because you don't influence people by doing that sa Senate hearing. Ang kailangan nyo po, if you call yourself leaders ng Yellow Pink, the number one na katangian yung meron kayo, be influential. Ano na influensyahan yun pag ganyan-ganyan? Di ba? Yung style ninyo, pwede yan sa bundok. Kung mag-NPA kayo, pwede yan. Pwede yan siguro nung panahon ng lolo nyo. 1980, 81, 86. Pero ngayon, who are you kidding? Sino na influensyahan nyo pa ganun? Wala. Baka mag-vlog ka, wala pang manood. Useless. All the drama, all the efforts, useless. Kasi pag tiningnan nyo to, lahat ng bagay po may timing. Lahat po ng bagay nasa lugar. Nakasubok na ba kayong kumain sabay tumae? Di ba? May timing po eh. May time kung kailan ka kakain. May time kung kailan ka matutulog. May time kung kailan ka mag-CCR. Ito, very inappropriate. Wala kayong... kung nag-iisip, yung mga nasasakupan niyo yung membro, hindi ito nakakatuwa. Unless puro taga-bundok yung mga yun. Or unless komunista yung mga yun. Hindi ko po kayo pinagbibintangan komunista. Pero sino ano dyan? You are in a formal gathering, a Senate
hearing or Senate, kung ano man tawagin nila dyan. Tapos mag-aasta ka ng ganyan. You don't wear shorts on a formal dinner. So you don't also wear suit and coat and tie on a basketball game. Ito ganyan ang ginawa ninyo. 'Di ba? Aquino pa man din kayo. Sige nga, sa mga nanonood ditong Yellow Pink, proud kayo dito? Ay, kaya iniduro kayo eh. Kaya wala nang nangyari sa inyo. Oh, tingnan po natin tong isa pa. Nakakahiya. Oh. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambong ng 612 million pesos ng confidential funds. Tumaas, naging 612 dati, 150, malaki ng tubo mo. At nagantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution, a betrayal of the will of the people. Teka muna, dyan lang tayo. Nakakahiya daw sila, itong Senado ay naging mistulang at tagikubli ng mga Duterte, kaya sila ay nakakahiya, then that is a betrayal to the Constitution. Iisa-isahin po natin, okay? Hindi po tayo nagrarally sa labas. So, hindi po natin ito madadaan sa pasigaw-sigaw o yung Maki baka, huwag matakot, BP Sara, iligpit. Walang mga ganun-ganon, ha? Okay. Bigyan ito. Tingnan nyo. Nagbuka kayong tanga. Totoo kanina, ang laki po nung nangyari sa Senado. Nagmukha po silang na-expose po yung kahinaan ng utak. Because you are not using your brains. Dinadaan nyo lagi sa galit, dinadaan nyo lagi sa pasigaw-sigaw. Pero nagbuka kayong tanga kanina. Diba? Sinasabi nyo betrayal sa Constitution. Ano ba sabi ng Constitution? Meron tayong karapatan sa due process. Hindi nyo ba naiintindihan? Nalabag ang due process ni BP Sara. Bakit? Anong sabi? Dapat man lang, pwedeng ipagtanggol ni BP Sara bago isinampa yung impeachment. Nakuha niya ba yung due process? Gumawa ang Congress. Nagpapirma ng impeachment complaint. Ipinasa Senado. Hindi nakita ni Marcoleta. Congressman siya that time. Hindi nabasa ng mga pumirma. Basta daw pinapirmahan sila, may natanggap na pera, yun na yun. Don't you think that is also a betrayal to the Constitution? Sige, patayin natin, gawin nating patas. Gawin natin patas ang usapin. Naging patas po ba kayo doon? Itong problema sa inyo kasi. Gaya nung sinabi ni Cayetano, pag-usapan din natin yung flood control. Diba? Bakit? Tatanungin kita, kinwestiyon mo ba yung sinabing nagkaroon ng bayaran dyan? Bakit hindi nyo pinakita sa mga kasamahan nyo yung impeachment? Bakit hindi nakita ni Marcoleta? Hindi nyo pwedeng gawing tuta ang Senado gaya nung ginawa kayong tuta ni Tambaluslos. Pero wag na natin paikot-ikutin. Kasi alam naman natin ito eh. Ayaw nyong mapaupo si BP Sara. Dahil hahabulin ang the likes of you. The likes of your group.
kayo, naiintindihan nyo sinasabi ko. Sabi nga ni Cayetano, kung ayaw nyo maging presidente si BP Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Diba? This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa rin nakakalusot si VP Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Yo! Tuloy ang laban! Laban ng alin? Kabaklaan. Hindi, ano itutuloy na laban? Yung laban ni Tambaluslos? Ano itutuloy ang laban? Yung laban ng komunista? Hindi, anong laban ang gusto mo ituloy? Don't use the taong bayan. Taong bayan kayo ng taong bayan. Mahal nga ng taong bayan ng Duterte. Huwag na lang natin isama ang taong bayan kasi sasabihin nyo, hindi, yung sabi ng taong bayan nyo, ayaw kay Duterte, sasabihin ko, taong bayan namin, mahal ang Duterte. Yung mga pula naman, sasabihin yung taong bayan nila, yung mga mahalang pula. Diba? Pero dito naman, convincing. Oh. 15 po ang bumoto. Unanimous decision, unconstitutional. Be realistic naman. Sa Senado, 19 in archive. 4 lang ang ayaw, yung isa alanganin pa katulad mo ay. Di ba? Ano ang ilalaban mo? At sinasabi mo, hindi pa tapos ang laban. At sinasabi mo, mananagot pa rin yun naman ang sinasabi ng mga senador na bumoto kaninang i-archive. Anong sabi nila? Pwede pa naman next year. Sila pa nga nag-suggest magkita-kita tayo ulit. Tuloy nyo next year, February pwede. Ang nalabag naman, 1 year baro lang. Sa katunayan, nagbigay pa nga. Binasa mo ba? Yan ang problema sa inyo. Congressman ka na, meron ka pang staff. May allowance kayo para magkaroon kayo ng staff. Hindi nyo binabasa. Anong sinabi? Nung desisyon ng Korte Suprema doon sa huling page na ata yun, going towards the end. Ano sabi? Nagbigay Nagbigay pa ng parang instruction manual. Na ganito para ma-impeach si BP Sara. Yan ang gawin nyo. Sa February 2026. Di ba impeach nyo ulit? Pwede naman. Hindi naman sinabing inosente si BP Sara. Hindi rin naman sinabing guilty. Tinuruan pa nga kayo ng Korte Suprema Anong gagawin ninyo Para nakahanda kayo. For the meantime, magpakalalaki muna kayo. Hindi pala. Doon sa mga talunan, magpakalalaki muna kayo. Yan ang lalaki. You accept defeat. Pag tunay kang lalaki, not everything is a battle. You choose your battle. Sabihin mo, okay, today, you are a better man. But next year, I will beat you. Ganon. And then accept the outcome. Talo kayo. Pakalalaki ka. Huwag kang bakla. Tanggapin mo. Talo kayo ngayon. For the meantime, galingan ninyo. Turuan ninyo yung mga senador. Nagmukha kayong school bukol kanina. Tse. Di ba? Turuan nyo, talaga nagmukha kayong tanga kanina. So be prepared. You have 6 months to be prepared. That is how to handle it like a man. In time, you need to be prepared. For the meantime, aral kayo. Huwag bakla.